Sa business daw, kailangan think like a farmer. Yan ang sabi ni Sir Chinkitan sa isa niyang video na napanood ko lang kaninang umaga. At ang sabi pa niya, business and investments are similar to farming. Naalala ko tuloy yung puno ng niyog sa tabi ng bahay namin sa probinsya. Etong puno ng niyog na ito, tinanim ng aking ina noong grade 1 pa lang yata ako, kung hindi ako nagkakamali, grade 1 or mag-grade 1 pa lang. Ilang taon na ako ngayon? 39. Ay hindi, 38 ka naman. At natikman ko lang, first na natikman ko yung bunga ng niyog na yun sa bahay, siguro dalawa ng anak ko. Nakapag-asawa na ako, nag-anak na ako ng dalawa, saka ko lang natikman yung bunga ng niyog na yun. Pero si nanay na nagtanim, siguro natikman lang niya ngayong taon lang na umuwi siya dito sa Pilipinas. O di ba, biruin mo, yung tinanim niyang niyog, ang tagal bago niya natikman or nakain yung bunga. Naisip ko, bilang isang affiliate or nasa sales, nasa online selling, nasa online affiliate marketing, pwede nating i-apply yung think like a farmer na sinasabi ni Sir Chinkitan. Sa pagiging affiliate natin, sa pagiging online seller natin. Ngayon, kung isa kang affiliate seller, online seller, especially sa mga affiliate dyan, anumang social media platform ang ginagamit mo, anumang shopping app ang ginagamit mo as an affiliate, pwedeng-pwede nating i-apply ang principle na think like a farmer. So ang farmer kasi, sabi nga ni Sir Chinkitan, hindi kinakain yung binhi. So ang iniisip lang ng farmer ay magtanim para in the future meron siyang aanihin. Sabi pa nga niya, meron ba kayong nakitang farmer na kinain ang binhi? O di ba? Kung minsan nga, kasi nga galing ako sa farming, ang nanay ko before siya mag-abroad, farmer sila. So nagtatanim ng kung ano-ano. Ang mga farmer priority nila ang binhi. So dapat meron silang binhi na maitatanim. Kahit pa na-bankrupt sila sa taon na yan, ang importante meron silang itatanim sa susunod na season or sa susunod na taniman. Ngayon, sa affiliate business, dahil affiliate naman tayo, pwede nating i-apply yon. Especially, lalong-lalo na kung ikaw yung affiliate na parang, ano ba yan, ang tagal-tagal, ilang buwan na akong affiliate, ilang buwan ako, ilang taon na. Actually, hindi ko nga napansin na ilang taon na akong affiliate Siguro mga 2 years na. Pero hindi ko yung napansin. Ang nakapansin, yung kasama ko dito sa bahay, ang sabi, nasaan na? Nasaan ang magandang resulta? Halos 2 taong ka nang nag-online, nagtitinda-tinda, nag-a-affiliate na yan. Di ba? Alam nyo ba kung bakit sila napansin ako hindi? Kasi, ini-enjoy ko yung pag-create ng content, pag-edit ng video, pag-upload ng video, ini-enjoy ko yun. Yung paggawa ng video, pag-upload ng video, ini-enjoy ko yun. Kung minsan, dumarating tayo sa point na, ang tagal. Tapos kapag manood ka ng mga affiliate na nagpo-flex ng kanilang 6 digits commission, nakabili ng sasakyan, nakapagpatayo ng bahay, ay talaga maiinggit ka. Kung doon ka magfo-focus, kung yun ang titingnan mo. Pero remember, sa Ecclesiastes, so kung naniniwala ka sa Bible, merong verse sa Ecclesiastes, there's a time for everything. Sabi doon, there's a time for everything. So timing lang. Kung sila, ang time nila ay magkaroon ng 6 digits after 6 months, merong iba after 4 months, merong after 1 year, alalahanin mo yung niyog. Balik tayo sa niyog. Balik tayo sa niyog. So maraming may ayaw magtanim ng niyog kasi naman aanihin mo after how many years, di ba? Pero ito ang napansin ko dun sa niyog. Di ba ilang taon, bago namin siya mapakinabangan or makain yung bunga. Nag-asawa na ako, nag-anak na ako ng 2. Bago namin matikman yung bunga ng niyog na yon. Ito na siya. Ang daming bunga. And every time na umuwi ako sa bahay sa probinsya, laging may bunga yan. Kung minsan nag-uuwi kami dito ng bunga ng niyog na yon, may mga nasisira pa kasi hindi namin kayang kainin lahat. Sa pagtatanim kasi, may iba't ibang klase ng pananim. Merong naka-harvest after 1 month, petchay, yun. After 3 months, yung green ice, yung lettuce, ganon. And merong naka-harvest ng ilang taon, 1 taon, luya, ganon. Tapos yung niyog, ang pinakamatindi, sabi ko, Lord, wag namang niyog itong affiliate business ko, grabe naman. Kung parang niyog. Pero hindi, sa affiliate business naman hindi naman siguro aabot ng 4 na taon. So siguro 3 taon, meron ng stable, continuous, talagang passive income na. Ito na siguro yung sasabihin natin, pwedeng kumita kahit natutulog o kaya kahit nagsi-CR kumikita ng pera. Di ba bongga? Yun ang tingnan natin. So kumbaga yung mindset natin nandun sa future, wag dun sa nagrereklamo ka kasi yung iba, ganito, ganun, may sasakyan, may properties nang nabibili. Yun ang time nila Hintayin mo yung time na ibibigyan ni Lord sa'yo. So ako naman, sabi ko, Lord, wag naman sanang niyog itong affiliate business ko. Nagpo-post naman ako ng consistent, inaaral ko naman lahat ng pwedeng aralin sa pagiging affiliate or content creation, social media. Kailan ko minsan, alam niyo yun, parang nakakahilo din na manood ng maraming tutorials. Ang daming mga tips and tutorials ng iba't ibang affiliate. Pero kung titingnan mo naman, isa lang naman actually yung sinasabi nila, yung point nila. So yun lang. Yun lang ang sasabihin ko. Think like a farmer daw.
think like a farmer pagdating sa business, sa investment. Kasi for me again, inuulit ko, para akong nag-i-invest. Para akong nag-i-invest dito sa affiliate. At kung pinanghihinaan ka na ng loob, alalahanin mo yung kwento ko tungkol sa niyog. Okay? Bye-bye!